maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ana Barzo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we know kung naibigay o kailan po ibibigay yung letter certifying urgent yung measure giving emergency powers to the President to suspend oil excise tax? Okay, nasagot na po ito ni Pangulo Marcos Jr. doon sa kapihan, pero ang sabi po niya, kapag ka po nandiyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Ma'am, kasi yung sa House, napasa na nila yung bill on second reading kahapon. Nabasa po kaya ni Pangulo yung version ng House and is he satisfied with that version? Sa ngayon po ay hindi pa po ipinapaalam sa atin kung naibigay na po ang kopya nito. At hinintay po natin na maging final po yung ibibigay nilang committee reports. At Sama doon lamang namin po, sa Senate. yes, at doon lamang po action ng ating Pangulo. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna, Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, ang 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon, ma'am. I-ask ko lang po, if may plan po bang government umutang sa mga international lending institutions to fund the Middle East crisis response ng government? Sa ngayon po ay wala pong napabanggit patungkol po dyan. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Bali, sufficient po yung funds ng government for the... Yes po, sa ngayon po ay hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Tapos on another topic po, may budget po bang na-allocate yung government para po dun sa ongoing bid ng Pilipinas para dun sa United Nations Security Council seat po? Meron po, ayon po yan sa 2026 GAA po natin. Meron pong budget. Bali, magkano po kaya yun? Opo, binanggit po sa akin ni Secretary Tess, hindi ko lang po naisulat dito, mga 20+ million pesos. Ibibigay ko po yung pinakadetalye. Hindi ko po nasulat sa aking note. Pero nabanggit na po sa akin ni Secretary Tess. I-ask ko na lang po kung saan po kaya gagamitin po yung fund na yun. Sa pangangampanya. In what manner po? Will it be used to speak with other countries or will it be ano po? Saan po? Sa lahat ng klase ng pangangampanya, para po maipakita ng ating Pangulo na tayo po ay interesado na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos with US defense officials sa New York. Napag-usapan po ba ang labanan sa Middle East at ano po yung agenda ng meeting? Sa ating pong pagkakaalam, ang naibahagi sa atin ay hindi naman po napag-usapan ang tungkol sa Middle East, kundi pati po ang napag-usapan lang po ay yung pagpapalakas ng Philippines-United States Defense Partnership. At pinag-usapan din po ang mga naka-schedule na balikatan at ang commitment po sa Mutual Defense Treaty. Patungkol po sa Middle East ay hindi po naibahagi sa atin kung ito po yung napag-usapan nila. Follow up, Yusek. May bagong commitment po ba ang US pagdating po sa security support sa Pilipinas? Ganun pa rin po, nanatili po na dapat nilang panatalihin at palakasin pa rin po ang Philippines and US Defense Partnership sa pamamagitan din po ng Mutual Defense Treaty. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo. Yusek, sa Middle East issue rin po, naglabas po yung FBI ng warning about a possible Iran retaliation on Californian targets. Knowing na marami pong mga Filipino rin ang nasa California, how serious po itong threat na to or itong warning na to na posibleng atakihin din po itong California? Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maganda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Last question mula kay Ivy Reyes, Bilyonario. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon ang Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate
tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Yun naman po. Yusek, follow-up lang po. Are we expecting a change in leadership in the Tourism Department? Secretary Frasco. Malamang bukas ay meron po tayong announcement. So is that confirmation that there will be a change in leadership? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Magbibigay kami ng announcement tomorrow. Is this Sumakit ang ulo. Yusek, follow-up po last. Is this trade diplomat Dita Angara replacing Secretary Frasco? Hindi po ako makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Hindi pa po ibinibigay sa akin ng papel kung mayroon man. Kapag ka mayroon ng ibinaba na anumang anunsyo, ibibigay ko po agad sa inyo. Kahit po tayo ay work from home tomorrow. So may... Okay. Pero Yusek, pero normally, dalawang beses na dinenay ito, ngayon hindi nyo dinenay. So what does that mean? Meron na ba ako inamin? Kaya nga, so, Wala pa ako inamin. Ang sabi ko, kung may darating na papel, ibibigay ko sa inyo ang anunsyo bukas. So kung walang papel, wala ko i-announce. So Yusek, confirm lang po namin, does Secretary Frasco still enjoy the trust and confidence of the President? Sa ngayon po? Ngayon po. Opo. Opo. Okay. Katrina Domingo, ABS. Yes. Ma'am, before, clarifying. By the way, Yes, ma'am, go ahead. how was your trip? The Hague? Yes. It was very professional. Anyway, Undersecretary. Undersecretary, basing from Alexis's question, before when he asked you about yung potential cabinet changes, you would immediately respond saying na he or she enjoys the confidence and trust of the president. Now there seems to be a shift in terms of the directness of the answer. Oh, really? Yes, there is. What prompts that indirect answer right now? Why is there a change in terms of the tone and the, as mentioned, directness of your answer? Why is there a seeming hesitance on your part? No, there's none. Even before, I will always say, as of this date o as we speak, walang balasahan. So ngayon tinatanong niyo sa akin kung may balasahan, sa ngayon, wala pa. Bukas, kung may ibibigay sa ating papel, maaari ako mag-anunsyo. Ma'am, pero naka 4-day work week na lang kayo. Yes. So bukas po. Work from home kami. So wala hong manunumpa bukas sa palasyo kasi sarado ho, di ba? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Let us just wait. No, Yusek, sorry. Without naming names, can we at least confirm that the tourism portfolio will be led by another person tomorrow? Wala pa nga po ako masabi. Hindi ko po pwedeng maunahan kung ano magiging anunsyo ng Pangulo. So, hintayin na lang po natin. Mamaya, baka meron. Tingnan natin. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Let us see. Okay. Wala nang tanong? Para lagi niyo akong hinahanap. Hinanap niyo ba siya ng ilang araw?